Sa isang liblib na baryo, tuwing hating gabi ay may maririnig na kakaibang ingay sa bubungan. Tik, tik, tik. Sabi ng mga matatanda, kapag malapit na ang panganib, lalong lumalayo ang tunog para linglangin ka. Ito ang kwento ng isang buntis at ang kanyang asawa. At ang kapitbahay na may masamang lihim. Ito ang tiktik sa bubungan, ang lihim ng kapitbahay. Kabanata 1. Ang pagdating. Sa isang baryo sa Antique, tahimik ang gabi at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Sa gitna ng baryo nakatayo ang bahay ni Rosa at Isko, bagong lipat mula sa bayan. Matagal silang nagdasal para magkaanak, at ngayon ay 7 buwan nang nagdadalang tao si Rosa. Magiliw ang mga kapitbahay, ngulit may mga paalala ang matatanda. Pag may buntis iha, sabi ni Lola Sabel, huwag kang lumalabas kapag 12:00 at huwag mong pababayaan ang mga bintana sa gabi, may mga nilalang dito. Napangiti lang si Rosa. Mga kwento lang yun la, moderno na layon. Pero sa loob niya, may kakaibang kaba. Kabanata 2. Ang unang tunog. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Isko, nagising si Rosa. Malakas ang hangin at may bumabayo sa bubungan. Tik, tik, tik. Tila may humahaplo sa kahoy. Pinakinggan niya pa at napansin na kapag mas malapit ang tunog, mas humihina ito, parang nililing lang siya. Kinabukasan, kinuwento niya kay Isko. Nagkunwari si Isko na walang takot, pero kinilabutan din siya. Baka pusa lang yun, sabi niya. Gayunman, sinimulan na nilang isara ang lahat ng siwang at bintana. Kabanata 3. Ang mga bawal at proteksyon. Dumating si Lola Sabel, dala ng isang supot ng bawang, asin, at isang lumang itak. Paggabi, ilagay niyo to sa bawat bintana. Pag nasa bubungan yan, mahihirapan siyang makapasok. Pag dumikit, sugatan mo ng itak at hindi na babalik. Bilin niya. Nilagay ni Isko ang mga bawang sa sulok ng bahay at asin sa may bentilador. Huminga ng malalim si Rosa. Saan na tama kayo, Lola? Kabanata 4. Ang pagtambang. Lumipas ang mga dabi, ngulit mas lumala ang ingay. Minsan ay parang may humahaplos sa tiyan ni Rosa habang natutulog siya. Sa bawat kidlat, may aninong sumasayaw sa dingging. Minsan, nakita ni Isko sa bubungan ang isang ibon kasing laki ng bata, nakatayo at nakatingin sa loob ng bahay. Nang tumingin siya, nawala ito parang usok. Dumating ang gabi ng malakas na bagyo, nawala ang kuryente, nagdidilim ang paligid. Si Isko ay lumabas sandali para ayusin ang bubong na natangay ng hangin. Naiwan si Rosa sa loob, halos manginig sa kaba. Tik, 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 narinig niya sa kisame. Ngulit ngayong gabi, mas malinaw, mas malapit. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang nilalang. Payat na katawan, mahabang daliri, balat na kulay abo, at dila na parang ahas na nakalawik sa kanya. Tik-tik, mahina niyang sambit, halos hindi makagalaw. Kabanata 5. Ang pagtatanggol. Biglang bumukas ang pinto. Bumalik si Isko, basang-basa, may dalang itak at sulo. Lumayo ka sa asawa ko, sigaw niya. Sinugod niya ang nilalang at sinibat ng apoy. Humiyaw ito, nag-anyong dambuhalang ibon at tinangkang lumipad palabas. Nasugatan ito ng itak sa pakpak at nagdilim ang buong bahay sa amoy ng asupre at dugo. Nawala ang tektik sa dilim ng ulan. Agad dinala ni Isko si Rosa sa komadrona. Doon siya ligtas na nanganak ng malusog na sanggol na babae. Pagbalik nila, bakas pa sa bubungan ang mga galos ng matatalim na kuko. Kabanata 6. Ang alamat. Mula noon, naging babala ang kwento ni Rosa at Isko sa buong baryo. Bawat buntis, binabantayan ng pamilya at kapitbahay. May bawang at asin sa bintana. May itak sa ilalim ng kama. At tuwing may maririnig na tik, tik, tik sa bubungan, alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi ng matatanda, hanggang ngayon ay naroroon pa rin sa kakuhayan ang tektik, sugatan at nagkukubli, naghihintay ng pagkakataon para muling manghuli. Kabanata 7. Ang lihim ng kapitbahay.
Pagkatapos manganak ni Rosa, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay nila. Pero kahit ligtas na ang sanggol, hindi pa rin mapanatag si Isko. Tuwing gabi, napapansin niya ang isang matandang kapitbahay na laging nakatingin sa bahay nila, si Aling Marta. Tahimik at hindi nakikisalamuha sa iba. Isang umaga, pumunta si Isko sa palengke. Narinig niya ang bulungan ng mga tao. Si Aling Marta, dati raw kumadrona pero may masamang lihim. Kapag may buntis, bigla na lang siyang nawawala sa gabi. Kinilabutan si Isko. Naalala niya ang pulang mata at mahabang dila ng nilalang. Nang gabing iyon, nagbantay siya sa labas ng bahay. May itak at lampara. Kabanata 8. Ang pagsubok. Eksaktong 12:00, dumating ang malamig na hangin. Sa dilim ng mga puno, may anyong tao na dahan-dahang naglalakad papunta sa bahay nila. Payat, balot sa itim na saya, at may bitbit na parang buslo ng dahon. Nang malapit, bigla itong nag-anyong malaking ibon at pumainlang lang sa ere, diretso sa bubungan. Hindi na nagdalawang isip si Isko. Sinindihan niya ang hawak na sulo at inihagi sa bubungan. Sa liwanag, nasilayan niya ang tunay na anyo. Si Aling Marta, ang matandang kapitbahay. Nakapangil at mahabang dila. Humiyaw ito at bumagsak sa luka. Hindi kayo makakakuha ng anak ko, sigaw ni Isko, sabay palo ng itak. Nagpumiglas ang matanda, nagbalik anyo at biglang naging abo sa hangin. Naiwan ang lumang damit at buslo ng dahon na may mga anting-anting sa loob. Kabanata 9. Ang pagbunyag. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang nangyari. Nalaman nila na si Aling Marta pala ang tik-tik na matagal nang nilalapitan ng mga buntis para magpaalbularyo. Kumuha siya ng lakas sa pagnanakaw ng mga sanggol at sa huli ay naglaho sa harap ng katotohanan. Nagpasalamat ang lahat kina Isko at Rosa. Mula noon, mas naging maingat ang baryo at isinara nila ang lahat ng bintana at pintuan tuwing gabi. Tinanggal nila ang lahat ng bakas ng anting-anting ni Aling Marta at sinunog sa gitna ng plaza. Kabanata 10. Ang aral. Lumaki ang anak ni Isko at Rosa na malusog at matapang. Lagi niyang naririnig ang kwento ng kanyang mga magulang. Kapag may kumatok sa gabi at may marinig kang tik, 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 huwag kang magbubukas ng pinto at huwag mong kakalimutan ang panalangin at mga paalala ng matatanda. At mula noon, naging alamat sa baryo ang tik-tik. Hindi na lamang halimaw sa bubungan, kundi isang babala na minsan ang kasamaan ay nagtatago sa anyo ng taong kilala mo. At yan ang kwento ng tik-tik sa bubungan. Isang paalala na minsan ang pinakanatatakutang halimaw ay nasa anyo ng taong kilala mo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mo pang makarinig ng iba pang alamat at katatakutan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi mo ma-miss ang susunod na nakakapanginlabot na kwento.